This video is going to be another stock chart analysis and ito yung 10 stocks na i-review natin. So as usual, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So last July 2, napag-usapan natin doon na ito yung current range ng PSEI. So yung high ng range is 6,473 and then yung low ng range is 6,204. So last na stock chart analysis was on July 2, no? Tapos nitong July 3, this past Thursday, lumakas yung PSEI and nagtry siya mag-breakout sa range na to. So unfortunately, nagkaroon ng resistance at nagkaroon ng selling. Tapos na-cancel out lang din yung buying na nangyari nung July 3. But the good thing is, kahit na cancel out niya yung buying na nangyari dito, hindi pa rin naman nagko-close below ng MA20 and MA50 yung PSEI. So sa ngayon, pwede pang makonsider ito na may possibility pa mag short-term uptrend. But definitely, it's already a consolidation, no, in the medium term and possibly even the long term. So gaya ng sabi ko before, yung sunod na resistance ng PSEI is this level kasi ito yung recent swing high niya, no, yung May 14. So that's 6,591. So magiging optimistic lang siguro tayo sa PSEI pag nakalagpas na siya sa levels na to. So ang ina-await natin for the current market is yung about sa tariffs, no, ni President Trump. So July 9 yun. So if you remember, nung first week April, no, this drop was caused by the tariffs na inimpose niya tapos kinancel lang din kaya nakabawi. So if I remember correctly, yung default na naging tariffs is 10% tapos sa Philippines, pag hindi nagkaroon ng magandang negotiations, I think 17% yung magiging tariffs, no, sa Philippine goods. So this is the July 9 na day or possibly July 10, no. So ibig sabihin 9 and 10 crucial na abangan to kung ano mangyari sa PSEI. So if maging okay yung trade negotiations, then it's a possible catalyst na yun yung mag-cause para maka-breakout sa range na to yung PSEI and itry niyang i-test ito yung higher part ng swing high niya. And if hindi mangyari yun, then it might be a possibility na magkaroon ulit ng sell-off or gap down. If that happens, then the next support is your MA100 and itong napag-usapan natin na previous low ng range niya, no? So itong area na to sa 6.2. So tingnan natin what will happen this coming trading week. So punta na tayo sa unang stock, that's OGP. So sa OGP, as mentioned then several times already before kasi na-cover ko na rin tong OGP sa mga previous stock chart analysis videos. The main catalyst, no, for OGP is most likely the movement of gold din. So if the prices of gold go higher, most likely magagaya ng OGP yung move na yun, no, as well as the other gold mining stocks kagaya ng APX and PX. Wala naman na kasing nangyayari masyadong negative sentiment globally kasi mukhang nagkaroon na rin ng negotiations, no, pagdating sa war. So I guess yun yung nagko-cause ng stability at hindi tumataas yung price ng gold and nagkakaroon lang ng consolidation. So sa OGP, kita natin na nagkaroon siya ng double top resistance sa price area na to. So that's 1730. Tapos pwede na nating makonsider ito before as yung range niya. Kaso nag-breakdown nung July 4. So ito na yung pwede nating makonsider na main range niya talaga. So nag-support yung MA50. I guess if gold just consolidates, then OGP will follow this move. Dito lang siya. And pag nagkaroon ng catalyst, no, para mag-move higher yung gold, then probably magbe-breakout din yung OGP dito sa 17.40 for the ATH breakout. And of course, if magkaroon ng positive fundamental news specifically sa OGP, sa company na to mismo, then that's a possible catalyst para mag-breakout siya. Pero sa ngayon wala pa, so most likely nakasalalay sa gold yung magiging galaw ng stock na to. Next up, dito. So sa dito, not that much difference sa napag-usapan before. It's still hovering above yung kanyang main support sa 1, but somehow nagkaroon na ng triple bottom support sa area na to. Or sa ngayon, double bottom pa lang. And currently, pwede niyang i-test itong support level na to. So, yung price kasi is 1.07 and yung double bottom support is around 1.05. So, gaya ng sabi ko last time, mahirapan na talagang tumaas ng stock na to kung walang catalyst kasi ang dami ng resistances. So, yung magandang support niya before sa 1.16 na lows to 1.14 is yun na rin yung pumipigil sa stock. So, during this period, first week ng June, along with the MA20 na pigilan niya. Tapos, ito ding
nung June 25, napigilan niya din ulit yon, and currently, hinahabol na ng MA50 yung range na yon. So, ibig sabihin, kung lumakas man tong dito, may confluence ng resistance kasi hahabol yung MA50 dito, tas ang kapal ng resistance na yan. So, that means, kung walang mangyayaring kahit anong catalyst, most likely magko-consolidate lang siya sa area na to. Either near this double bottom support and below yung kanyang triple bottom support 1.18. So, maglalaro lang siya sa range na to, no? Until a catalyst or buying pressure increases enough para itry niya mag-breakout sa range na to above the MA50. And pag negative sentiment pa rin yung nangibabaw sa stock na to, then ang next na support na habulin niya is yung 1 na. So next, JFC. So JFC, looking at the bigger picture, halos consolidation tong stock for the past 2 years na, no? Or more than 2022 pala yung babasihan natin. So itong buong range na to, no? So yung nangyari, halos naglalaro lang talaga siya dito sa malaking range niya na to. So inaabot niya yung mga near lows na support areas, tapos tumataas and bumababa. So does that mean na since nasa lows itong JFC, most likely yung galaw niya is pataas na? So that depends. Syempre kung magkakaroon ng negative sentiment, most likely pwede pa siyang bumaba itong stock na to. Kasi currently yung support niya, kung i-base lang natin sa structure, is this area here. So nagkaroon kasi ng double bottom dito recently. And looking at the price movement, kung makikita natin talagang pababa yung stock, no? So technical wise, mukhang pwede pa siyang umabot ng 200 kung walang mangyaring positive na news or catalyst para mag-move higher siya ng above 230. Sa movement kasing pinapakita niya, no, yung trend lang niya, parang ito yung gusto niyang habulin na price. And actually, yun nga yung major support, yung 200. And then yung bottom ng range na yun is 193. So for JFC, since this is an index stock, and na-mention ko nga kanina na July 9 to 10 is crucial kasi dahil dun sa mga uncertainty ulit pagdating sa tariffs. So if maging negative yung sentiment ng market by July 9 or 10, then I'm expecting na yung Jollibee mag-drop, no? Baka yun yung maging negative catalyst para maabot niya yung support na to. And if maging okay or positive yung mangyari by July 9 to 10, then pwedeng ayun yung maging catalyst para malagpasan niya yung 230 na price range at mag-test siya ng 240 above. So next up, FLI. So FLI, na-review ko last time yung REIT ng stock na to. Nagkakaroon kasi ng galaw, no, sa PhilRT or yung PhilREIT. So I think yun yung reason kung bakit nagkakaroon din ng galaw dito sa FLI, because this stock has been consolidating since last year ng September pa. So ito kasi yung buong range niya talaga, no. So that's a high of 0.88 and then a low of 0.65. So technically speaking, ito talaga yung buong range niya. Pero kung titingnan lang natin kung nasaan yung bulk ng market players, then ito yon. So yung range niya within a range. 0.69 tapos 0.80. And actually, nung past Friday, kaka-breakout lang niya dito sa 0.80. So ibig sabihin, kung lumakas pa yung PhilREIT and itong stock na to, then the next price na pwede niyang abutin is 0.88. So that actually is the 52-week high ng stock na to. So pag nag-breakout siya sa 52-week high breakout, then you'd expect a move higher. So pag nangyari yon, yung next na resistances na pwedeng bumangga sa FLI is ito, 0.92 and 0.93 and then 0.97. So actually, pwede nating makonsider as double top resistance to. And then 0.97 yung sunod. So ayun yung levels to watch sa FLI. If humina, if maging fake out, then expect lang na bumalik siya ulit sa range na to, yung galaw ng FLI. So next up, AGI. So AGI, meron tayong horizontal line dito around 8.59 kasi na-cover ko to before sa previous stock chart analysis video and na-mention ko na ito yung key levels niya. So nag-breakout siya nung price na to nung June 5 and then dito siya nakahanap ng resistance. So as expected, ito yung mga resistances kasi ng AGI. So kita naman natin na swing highs yan. So ito yung nag-resist siya sa price na to. So ngayon nagkakaroon siya ng support sa prices na yon near 8.59. So nagkaroon ng support dito nung July 3 pero July 4 nabutas niya, no. Pero still malapit pa rin naman kasi andito pa naman siya sa support area. So 8.59 to 8.25 yung possible support ng AGI kasi ito yung pinaka swing low niya actually nung previous range niya na yon. So I believe na mention ko din before na ang pwedeng mangyari sa AGI is mag-range lang siya dito sa price area na to. So yun nga yung nangyayari, no. So as long as wala namang mangyayaring too much na negative sentiment,
then I'm expecting na hanggang dito lang yung galaw ng AGI. So magre-range lang siya dito. Ayun siguro din, since large cap na stocks to, since first liner, then that means pag nagkaroon ng negative sentiment by July 9 or 10, then it's a possibility na ito yung mag-cause ng further na pagbaba ng AGI. And inversely, pag okay yung naging news regarding those tariffs, then baka ayun yung maging catalyst para itry niya ulit i-test tong price na to sa 9.90 and eventually to break out past that area. So next up, Bloom. So sa Bloom, merong mga horizontal lines dito and merong range because ito yung na-plot ko previously sa 24K to 1M challenge kasi nakapasok ako dito sa Bloom. So current resistance ng Bloom is this area, 5.04 to 5.10. Kasi yan yung crucial na support sana niya, no? Na nabasag because of the heavy sell down. And currently, it's sitting sa kanyang previous resistance. So, ito kasi yung range ng Bloom and 4.29 yung resistance na yon. So, sa ngayon, andito siya, nakaupo lang siya sa support. So, of course, I'm expecting this stock to become volatile because syempre part siya ng mga gambling stocks kagaya ng Plus and Web na i-review natin later. So, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng Bloom most likely. Kung manghina pa siya ulit, then bababa lang din siya dito sa MA100 leaning towards the 3.89 bottom of the range. At kung hindi man mangyari yon, then most likely magkakaroon ng consolidation dito, no? Kung hindi mangyaring selling talaga agad yung mangyari. So, kung neutral lang somehow yung mga market players, then most likely magtatagal lang yan dito. So, parang yung nangyari dito sa move niya nung 3rd week June. So, bumaba siya doon sa support and may consolidation lang ng after a few days. Bad sentiment yung nangyari kaya nabutas niya. So, hindi ako nag-expect na agad-agad niyang itatry i-reach tong resistance na to, although this is my target price. Kasi nga, currently negative pa yung sentiment and sa tingin ko tapos na yung bounce place na momentum nito. So actually, nag-bounce na nga siya nung July 3, tapos ngayon wala. So it's possible na move lower or mag-consolidate lang siya sa price na to. Or kahit mag-above lang siya ng MA50, okay na yun. So most likely, it will be sentiment driven. So depende sa magiging news this coming trading week regarding sa bills na ginagawa, no, or inaayos ng Senate and of course House of Representatives kung i-restrict ba talaga or i-regulate or total ban yung mangyayari pagdating sa mga gambling na businesses ng mga stocks na to. So next up, Plus. So sa Plus, current resistance is of course 3170 to 3135 kasi ito yung kanyang previous support and nag-breakdown na siya doon. So ibig sabihin, kung tataas man yung stock dito, somehow magiging okay na yon kasi sobrang kapal ng resistance dito, no? So optimistic scenario na enough na bumalik lang siya above these levels. But if negative sentiment yung patuloy na mangyayari, then the next support is yung kanyang bottom, no, sa 25.55. Kasi yun yung kanyang previous range na bottom support. So, ito siya. And kung ipa-plot natin to, ayan siya. So, ngayon, halos same siya sa Bloom na currently nakaupo sa previous resistance. So, yan yung support niya. So, it's possible na if exhausted na talaga yung sellers, then probably mag-consolidate lang siya dito before niya i-try i-test mag-move higher kung maging okay yung sentiment. But if hindi, then most likely maghahanap ulit siya ng next support near this area or somewhere in this range. Kasi ito na yung support level niya. So again, much like Bloom, very sentiment driven kasi nga because of the bills. And yung Plus medyo lugi compared sa Bloom because although pareha silang related sa gambling, Bloom actually has more of its business pagdating sa physical, no, kasi sa mga resorts and casinos nila. And kakabukas lang nila nung sa online compared sa Plus na majority of their business is through online. So ibig sabihin, parang sila talaga yung target somehow ng bills na yun kasi online gambling nga yung pinag-uusapan. So nakasalalay dun sa bills na yun most likely kung ano yung magiging further development nun sa magiging galaw ng Plus. So next up, Web. So sa Web, although this is a stock that is related to a gambling business din, very unique yung nangyari sa kanya because compared sa Bloom at Plus, yung nangyari sa kanya is pataas yung galaw. Although nagkaroon ng bentahan because its recent high is 296 tapos nag-drop siya ng
near 30%, pero eventually nabawi niya, no? So from the lows, tumaas na yung stock ng 20%, even 26%. Nagkaroon lang ng selling summer here kasi as expected, may mga resistance kasi dito eh. Sa web, yung 2.77 is actually a resistance, and then ito rin nga, yung 2.96. So, meron na tayong double top resistance dyan. So, ibig sabihin, if this moves higher between 2.77 tapos 2.96, siya ulit makaka-encounter ng selling, no? Unless, of course, sobrang lakas talaga nung galaw ng stock, mabutas na yan. Pero, mukhang malabong mangyari kasi syempre, ando na nga tayo sa sentiment-driven ulit. Kasi pwedeng madamay pa rin talaga, di ba? Hindi natin alam. Pwedeng pati yung mga physical na gambling businesses maapektuhan ng mga bills kasi may pwede pa naman idagdag, may mga pwedeng i-revise, no? So, if magkaroon ng selling naman, then most likely dito lang din ulit siya pupunta because andun na yung established support niya eh. So, parang nagkaroon ng double bottom dito sa 2.13. So, if neutral lang pala yung mangyayaring scenario, no, then medyo malaki yung range na pwede niyang paglaruan. So, 2.13 up to 2.77. And most likely, habol na yung MA50 tapos MA100 sa levels na to din. So, ayun yung mga pwedeng galaw na levels ng web. So, SEC. So, sa SEC, currently consolidating for the past 3 months. So, ito yung galaw ng SEC, no? And yung low ng range na to is around 31.70. And then, yung high naman ng range niya is 34.65. So, bakit nag-support sa 31.70? So, kita naman natin na ilang beses na talagang nag-act as support itong levels na to. So, nagka-support na dito before nung last year of November, tapos nung August, and then nung June. So, several instances na. Ibig sabihin, nakasalalay din sa PSEI kung ano yung magiging galaw ng SEC. If maging masama yung sentiment ng July 9 to 10, then expect na abutin niya itong low prices na tong support. And pag nagkaroon ng positive catalyst or sentiment, 'di ba? Pag naging okay yung mga trade talks, then most likely tatry niyang i-test yung 34.65. And if hindi, then most likely susundin niya lang yung consolidation na to. So since last month pa pala ng June na naglalaro yung prices sa level na to. So baka i-maintain niya lang din yung consolidation sa price na to if maging neutral yung approach ng market players sa upcoming announcement nitong July 9 to 10. Which is unlikely kasi crucial yung announcement na yon. So kung negative or positive yung maging news doon, most likely yun yung magiging catalyst sa paggalaw ng SEC. So last, SPNEC. So sa SPNEC, medyo maraming drawing na nakalagay dito kasi napag-usapan ko din to sa 24K to 1M challenge. So delete ko na lang and ulitin ko para mas clear. So yung SPNEC kasi magkaroon siya before ng channel dito sa area na to. So considered as triple top sa price na to. So ang nangyari was nung June 26 to June 27, nagkaroon ng breakout. So, nag-breakout siya sa channel na to, no? And then, yung resistance niya after doon, which is the recent swing high, is 1.29 to 1.30. So, itong prices na to, no? So, actually, yung range ng channel, no, yung trend line, is actually yung resistance niya rin before sa 130. So, pwede natin consider as double top resistance to. Nag-breakout siya nun nung Friday. So, July 4, ito siya. And then, meron tayong 52-week high sa 1.39. So, nag-breakout din siya dyan. So, in one day, nag-breakout siya sa double top resistance and then sa 52-week high. And actually, yung 1.39 na yon is a double top resistance. Pero 1.40 talaga yung resistance na yon. And then, meron tayong gap from 1.40 to 1.44. So, kung lalagyan ko ng 1.44 dito, nag-close din siya above doon kasi yung price is 1.45 and itong gap is 1.44. So, bakit nagkaroon ng ganitong galaw yung SPNEC? So, recently kasi nag-release ng disclosure yung SPNEC regarding sa Meralco, no, na renewable. So, basically, yung Meralco is meron siyang green energy na arm. So, yung MGen or Meralco Power Gen. So, basically, yung sinabi doon is that kino-confirm nila na yung MGen is magba-backdoor na listing under sa SPNEC, no? So, ipapasok nila yung MGen through SPNEC. So, hindi na sila mag-IPO na sila lang, 'di ba? So, ibig sabihin, infuse nila yung mga assets nila dito. Ang hindi lang nila kinonfirm is kung anong parts actually nung MGen, no? Yung mga assets niya, yung ipapasok niya dito sa SPNEC by way of the backdoor listing. Pero syempre, since
nakikita ng market players na positive news yun. Kaya tumaas talaga yung stock, no? So, ang laki ng volume niya and around 200 M trade value yun. So, definitely a stock to watch. So, the next resistance na pwedeng ma-hit ng SPNEC is of course ito. So, kita naman natin, obvious yan, 1.54, 1.55. And then, after that, so, meron tayo ulit double top dito. So, ito yung medyo optimistic nating scenario na ma-hit niya itong resistance na to sa 1.78. Pero sa ngayon, ito yung mas realistic niyang matamaan yung 1.54. So, pwedeng mangyari sa SPNEC, pwede niya na actually matest, no? Within this week, itong 1.54. So, kung mahina man yan at hindi niya kayang i-break, then okay lang na dito siya mag-consolidation, no? 1.44 to 1.54 before niya i-try i-test ulit. And actually, ako mas preferred ko yon na maging mabagal yung galaw ng stock para mag-create siya ng bagong base before niya i-try i-test yung mga main resistances niya talaga. So, syempre, ang ayaw nating mangyari sa SPNEC is from here, no? Bumalik ulit siya sa malalim na range na to. So, okay lang siguro kung dito lang siya magkaroon ng pullback sa 1.39. So, dito siya magkaroon ng consolidation sa price na to. So, classic flag pattern. Saka siya mag-breakout para i-test itong 1.54. So, as long as hindi na siya bumalik sa 1.29 to 1.30, okay tayo dyan, no? Kasi malalim na pullback na yun eh. Lalo na ang dami ng pumasok na market players dito. So, kung sabay-sabay sila mag-cut loss, then mahirapan na ulit umabante yung stock pag nangyaring umabot pa siya dito sa price na to or even lower. So, ayun lang, that ends the stock chart analysis video for today. So, kung merong stocks na hindi nasama sa stock chart analysis video na to, you can just comment down below and isama natin yan sa next stock chart analysis video. So, thank you for watching this video.